What's up mga kababayan? Just That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan sina Sir King at Sir Ado. Matapos magsalita ni Attorney Trixie at sinabing wag na tayo magpabudol sa susunod na eleksyon, siya namang sinang-ayunan nila Sir Ado. Paano ba naman kasi mga kababayan, magpahanggang ngayon hindi pa rin natutupad ang pangakong pababain ang rice inflation o ang presyo ng bigas na gagamitin na naman di umano ito bilang propaganda nila Tambalos-Los sa susunod na eleksyon. Naku naman po. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, dagdag pa rito na ang taong bayan masaya at suportado nang malaman na tatlong Duterte ang tatakbo di umano sa senatorial election. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Pero sa inyo mga kabansa, ito po yung lingkod Ado Paglinawan na bumabati sa inyo mula dito sa Iparas kay Paras. Secretary, bumati na tayo. Magandang araw, paring Ado, Ayan. for the end time. So, napag-usapan natin ang kahirapan ng taong bayan. Wow, Ah, grabe. Bigas, wala pa rin. Sinasabi, mayroon daw 30 pesos na bigas. Pero Kung! sinasabi naman, Maraming kung. pinipilit na 30 pesos pero amoy daw pang ng mga aso at mga baboy. Oo, yung presyo na yon. At sa makatuwid, wala pa talagang nakikita tayong kaibsan ng presyo. Ngayon sa ating bansa, pakinggan natin ang hinanakit niya. May ipinapangako na naman ngayon ang ilang taong gobyerno. Kaya rin nilang pababain hanggang 30 pesos per kilo ang bigas kung maipapasa ang amyenda sa Rice Tarification Law. Pinaasa na naman nila ang taong bayan. Dahil ba sa may paparating na naman na halalan? Ang rice inflation pa rin ang siyang nagtutulak sa mataas na inflation rate sa Pilipinas. Kaya naman, heto na naman sila. Kaya raw pababain hanggang 30 pesos ang presyo ng bigas sa pag-aamyenda ng Rice Tarification Law. Ang gustong mangyari po ng mga nagsusulong ng panukala ay bigyan ng mas malawak na kapangyarihan ng NFA para sa pag-iimbak ng buffer stock ng bigas. Poder na iparehistro sa kanila ang lahat ng bodega ng bigas at kapangyarihan na ito'y inspeksyonin. Kapag nagdeklara ang Secretary of Agriculture sa rekomendasyon ng National or Local Price Coordinating Council na mayroong food security emergency, ibinabalik sa NFA ang kapangyarihan nito na mag-import ng bigas sa panahon na nagkukulang ang supply nito o kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng bigas o kung hindi na pangkaraniwan ang presyo nito. At sa panahon nga na mayroong food security emergency, ang buffer stock ng NFA ay maaari nang ibenta sa mga piling pamilihan. At sa pagkaubos ng kanilang buffer stock, maaari nilang dagdagan ang kanilang rice inventory at mag-aangkat lamang daw kung wala nang makukuhanan na local na supply ng bigas. Sa paliwanag po ng mga promotor ng panukala, dahil sa mga kapangyarihan na ito na ibinibigay sa NFA, maaari nang mapanatili ang mas murang presyo ng bigas. Papasukin daw ng NFA ang merkado para magkaroon ng alternatibong murang bigas ang mga komunidad. Pwede nga raw pong bumagsak ang presyo ng bigas sa 30 pesos per kilo. Sandali lang. Paano ba makapagbebenta ng 30 pesos na bigas ang NFA per kilo? Gayong ang kasalukuyan pong average farm gate price ng palay sa Pilipinas ay 24 pesos and 52 centavos na. Nang mura, kung 24 na. Siyempre,
gagastusin na naman ang pera ng gobyerno para sa propaganda, pakitang tao. Correct. Isa-subsidize ang bigas. Kukuha ng pera sa NFA, siyempre, pag may mga politiko na sasanib dyan, ay siyempre, lalong lalaki ang subsidy dahil siyempre, kikita mo na yung mga politiko. A part of that will go to subsidy. At the end of the day, scheme lang ito para lalong kikita ang mga politiko at lalong magiging corrupt ang ating bansa. Hindi kaya ng isang batas lamang o amyenda ang problemang ito dahil ito ay supply chain. Mula ho doon sa lupa hanggang sa merkado, maraming problema dyan. Hindi lang yan. Let's admit it na wala talaga tayong kakayahan na maging self-sufficient. Correct. That is why we will always be importers of rice. And when there is importation, there is always Corruption. corruption. Yun lang mga kababayan. Ito ka. Until this country's governance, this country's government will be overhauled, we will always be, borrowing the words of Mr. Ted Pailon, nandyan tayo sa kumunoy forever and ever. Hindi pa naibsan ang presyo ng basic commodities, ito na naman ang langis. Dito na naman ang ating oil increase. Oil, fuel. If you increase the fuel, it reverberates and affect every facet of life. Paring Ado. Paano ngayon yan? So, kawawa naman. And I understand, generally, electric rates are going to be going up also in connection with the increase in gas prices, but also in terms of greed, in terms of itong mga cronies who are controlling now the electric industry, mga aboites, mga kung sino-sino pa dyan, they are affecting the lives of Filipinos, not only in the Meralco or the urban center district ng electric distribution places, Kay Manny Pangilinan yan. but also in the Visayas, in Mindanao, itong mga cooperatives. I just encountered an official of Noreco. This is the local electric cooperative in my province. And a lot of, being a politician before, a lot of people came to my house over the weekend because I made a vacation. I had a vacation in my hometown. And they asked me that the price of the rate of electricity from 12, 13 has reached 17.5 per kilowatt hour. More 50% almost. And the rate of 20,000 peso electricity has gone to 40 plus pesos. Almost more than double. And I quizzed them why. He said the issue is about the WISM, the electric market. Mga kababayan, under the APIRA law, kaya nga sa Oriental, in Iloilo, in other parts of the country, they have lack of sources. That's why di lang
sabi ng totoo. Hindi rin na nagsasabi ng totoo kung paano niya paganda ang ating buhay in terms of food security. O, di ba? Pero sa area na yan, wala nang Chinese aggression yan, di ba? Wala na. Politiko, maging presidente, sana, iniwanan mo na yan. At pinaganda mo. Instead na, pakialaman mo yung nangyayari doon sa mga isla na yan at mga ano makukuha mo doon sa away-away dyan sa mga isla. Pride lang. Imbis pagtuunan mo ng pansin yung real life of the people. Yung tunay na pamumuhay ng taong bayan na ginagampanan ng bawat isa araw-araw. Pagkain. Eskwela ng mga anak. Ano pa? Marami pa, mga kababayan. Gamot. Gamot, Grabe, gamot. education, health. Ang dami Kalusugan. nag-away this country today. So food security is daing na rin. Napipil na ng kaibigan ko na si Ted Pailon ang nangyayari